Magandang umaga po sa ating lahat. Ininayahan kong lahat na naririnig ang boses ko na pumasok na po sa ating worship hall at magsisimula na po tayo sa ating panambahan. Good morning po sa ating lahat. Good morning at isa pong mapagpalang Resurrection Day po sa inyong nandirito ngayon. Okay po. So alam ko po itong mga nakaraang araw, inalala po ng Christians all over the world ang Holy Week o ang pagkamatay ni Cristo sa krus. Pero alam po natin na hindi dito natapos yung kwento. Kasi si Jesus Christ ay muling nabuhay. Siya ay umakyat sa langit at balang araw, sa takdang panahon, siya po ay babalik muli. Yan, amen po. So, Jesus was victorious over sin and death, and that is what we are celebrating today. In fact, dapat everyday po natin yung sineselebrate, no? Sige po. So, sa ating pag-isimula, inanyahan ko po kayong lahat na magkaroon po ng kaunting oras ng katahimikan upang individually lumapit po tayo sa Panginoon para ihanda po ang ating mga sarili sa ating pagsamba ngayong umaga. Sige po, maaari na po natin simulan. Panginoon, Diyos naming Ama, ang kabutihan at pag-ibig mo ay wagas at walang kapantay. Salamat po dahil ginising niyo kami ng maaga. Salamat sa lakas at salamat sa pribilehyo na kami ay sama-samang makapag-celebrate ng inyong muling pagkabuhay. Lord, give us the joy and excitement to give you praise, O Lord. And may our praise give glory to your name again. In Jesus' name we pray. Amen. Sige po, tayo po ay magsitayo. At sabay-sabay po natin basahin ang Psalm 84, 1 to 5 pala dapat yan. Sige po, basahin po natin 1, 2, 3, go! Panginoong makapangyarihan, kay ganda ng inyong templo. Gusto kong pumunta roon. Nananabik ako pumasok sa inyong templo, Panginoon. Ang buong katauhan ko'y aawit ng may kagalakan sa inyo, O Diyos na buhay. Panginoong makapangyarihan, aking hari at Diyos, kahit na ang mga ibon ay may pugad malapit sa altar, kung saan nila inilalagay ang kanilang mga ingkay. Mapalad ang mga taong nakatira sa inyong templo, lagi silang umaawit ng may papuri sa inyo. Mapalad ang mga taong tumanggap ng kalakasan mula sa inyo at nananabik na makapunta sa inyong templo. Tulad po ng psalm na ating binasa, nawa po tayo ay pananabik na lumapit sa templo o presensya ng Panginoon at umawit po tayo ng ating buong katauhan para po sa Kanya. Oh
praises. At tatawagin ko po si Tita Jenny Tumanon para pangunahan po ang ating prayer. Samahan niyo po ako sa panalangin. Panginoon, pinupuri at sinasamba ka namin sa umagang ito, sa inyong kabutihan at katapatan sa amin. Salamat po at maaari naming alalahanin ang kadakilaan ng inyong ginawa sa krus ng Kalbaryo para sa aming kaligtasan. Maraming salamat po at kayo'y nabuhay na muli upang magkaroon ng kabuluhan ng aming pananampalataya. Purihin ka, O Diyos, sa lahat ng iyong ginagawa at patuloy na ginagawa sa aming mga buhay. Salamat sa mga kasagutan sa aming mga daing at panalangin. Tunay na nadarama namin ang iyong pagkalinga sa amin. Sa oras na ito, kami po ay lumalapit at humihingi ng tawad sa lahat ng mga nagawa namin kasalanan sa inyo. Sa aming mga katigasan ng ulo at hindi pagsunod sa mga inuutos mo sa amin. Madalas na hindi sinusunod ang mga pinapagawa mo at mas sinusunod ang aming mga kagustuhan. Tulungan mo po kami na palagi kang unahin sa lahat ng aming mga plano at gawain. Nawa ay palagi mo kaming masumpungan na tapat sa aming mga hangarin at mabigyan ka ng nararapat na papuri at pagsamba na laging may kalakip na pasasalamat. Ipinagpapasalamat po namin ang pagsustain mo sa natapos na direct sale ng Batasan Outreach. Salamat po sa mga taong tumulong, sa mga nag-share ng items for sale, at salamat sa mga taong dinala mo para bumili ng mga items. Thank you, Lord. Dinadalangin po namin patuloy ang pamunuan ng Iglesyang Lord of Life Christian Fellowship. Pagkaloob mo po
sa kanila ang kalakasan at karunungan na kailangan nila. Kayo po ang patuloy na gumagawa sa isa. Bigyan po ninyo sila ng pusong handa at may kagalakan sa lahat ng kanilang ginagawa para sa inyo at para sa inyong iglesia. Kayo po ang patuloy na magpanauli ng kalakasan at kagalakan sa kanilang mga puso, sa kabila ng mga kapaguran na kanilang nararanasan. Sa lahat po ng ministry coordinators, kayo rin po ang magbigay ng karunungan at gabay, kalakasan at kalusugan. We pray for your guidance and comfort. Nawa ang kanilang ultimate goal and motive is to give you glory and honor. Ganun din po tinataas namin ang nalalapit na ABCOC Community Day na gaganapin sa May 3. Nadalangin po namin ang pagsasama-sama ng ABCOC North Metro Manila District Churches sa pamamagitan ng fellowship at mga sports na gaganapin. May this activity be an instrument of unity and bonding ng iba't ibang iglesia. Dalangin po namin ang participants ng Lord of Life Christian Fellowship nawa ay maging malakas at malusog ang bawat isa. Itinataas din namin ang nalalapit na Family Day ng inyong iglesia na gaganapin sa May 18. Pray for good weather. Kayo po ang mag-ingat sa amin sa init ng panahon. At idinadalangin din namin ang magiging tagapagsalita sa event na yun. Kayo po ang magbigay sa kanya ng kahandaan, kalakasan at ganun din po, kayo ang patuloy na mangusap sa kanya sa inyong mensahe. Be with him, Lord, and be with us. Bind us together with your love. Amin din pong pinagkakatiwala sa inyo ang nalalapit na halalan sa aming bansa. Panginoon, hinihingi po namin ang inyong gabay sa sambayan ng Pilipino, higit sa lahat sa bawat isa sa amin. Tulungan mo po kami na maging matalino at mapanuri sa aming mga iboboto. Ikaw nawa ang manaig at ang inyong kapangyarihan at kapamahalaan sa halalang ito. Pangunahan mo po kami, Panginoon. Ganun din po, itinataas namin ng aming mga kapatid na may karamdaman. Lalo na, Panginoon, si kapatid na Toto. Patuloy na kagalingan po at kalakasan. Ay Kuya Rudy na nagkaroon din po ng karamdaman, kayo patuloy na magpalakas sa kanya. We also pray for Brother John sa medical procedure na kanyang dadaanan. Kayo po, Panginoon, na maghahanda sa kanya physically and mentally. Panginoon, kayo po ang patuloy na magpalakas at magpanauli sa aming mga kapatid na nanghihina sa pananampalataya. Tulungan niyo po sila na patuloy na magtiwala at umasa sa inyo. Dahil kayo lamang po ang aming pag-asa. Kayo ang aming kapayapaan at kalakasan. Patuloy na panalangin po para sa aming tagapagsalita ng umaga. Bigyan niyo po siya ng karunungan. Kayo po, Panginoon, na siya mangusap sa kanya at nawa ang aming pong maririnig ngayong umaga ay magbigay ng purihan at karunungan sa inyo. At ito po ay aming madala, may uli para sa aming may apply namin sa aming mga buhay. Maraming salamat po at nawa patuloy kayong mangusap at sumama sa amin sa umaga ito. Sa iyo po ang kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Nung gabi po na bago hulihin si Jesus, 3 beses po siya nanalangin sa Garden of Gethsemane at sinabi niya po ito sa kanyang prayer. Ama ko, kung maaari po ay ilayo niyo na sa akin, niyo sana sa akin ang mga paghihirap na darating. Ngunit hindi ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo. Sabi po sa Matthew, lungkot na lungkot po si Jesus, even to the point of death. But He chose to obey. Kasi alam po niya na yung sakripisyo na kanyang gagawin ay kinakailangan upang tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Ayon po sa 1 Peter 1:18-20, sabayan niyo po ako, ang ipinangtubos sa inyo ay hindi ang may bagay na nawawala tulad ng ginto o pilak, kundi ang mahalagang dugo ni Kristo.
Katulad siya ng isang tupa na walang dungis o kapintasan na inihandog sa Diyos. Bago pa likhain ang mundo, pinili na ng Diyos si Kristo para maging tagapagligtas natin. At ipinahayag siya ng Diyos nitong mga huling araw, alang-alang sa inyo. Alam ko po, madalas na po natin naririnig ang katotohanan na to, pero ang panalangin ko po ay nawa po maging fresh o bago po sa atin ito araw-araw at nawa po maging prayer po ito ng bawat isa. Nang sa ganun, hindi po natin makalimutan itong truth na to that we are someday going to go to heaven and be with the Lord or with the Father dahil po sa sakripisyo ni Jesus Christ. At check hindi lang yung sakripisyo, no? Again, yung pagkabuhay po niya, yun po yung ating pinagdiriwang. Kaya tayo po yung muling tumayo at sa ating pag-awit, ating pong kilalanin yung biyaya na yon na nagmumula sa atin.
matamis na pangalan ng buhay na si Jesus. Kaupo na po tayo at tatawagin ko po si Tito Ando para po sa ating mensahe. Magandang umaga sa lahat. May ilang bakante pang upuan dito sa harapan.
Yung mga nasa likod, pwede kayong dito sa harapan maupo, no? Para hindi kayo masyadong malayo, no, dito sa stage. Maigi na lang po may madaling araw kasi may kalamigan ng konti. Kahapon ng hapon hanggang sa siguro midnight, ang init. Kanina si Ate Nona sa lubong, sa usapan namin, sabi niya, buti dito malamig. No, dahil doon sa lugar nila mukhang napakainit. Pero pagbati sa lahat, maligayang Pasko po sa inyo. Maligayang Pasko ng pagkabuhay. Po. Iniisip ko kahapon ano sa Tagalog yung Happy Resurrection Day. Pinaalala ni Oxy na sa Filipino, yon ay maligayang Pasko ng pagkabuhay. Nitong nakaraang linggo ay inalala ng ating bansa yung kamatayan ng Panginoong Hesukristo. At kahapon, flipping through the pages of Facebook, makita mo ang ilan sa mga usual na practices ng Filipinos. Nandun yung flagellation, no? Nasaktan ang sarili para mailapit ang sarili sa Diyos. Meron pa na nagpapapako sa krus. Ang isang medyo ironic na kwento, merong isa na bit ang krus, pero merong kinainisan sa mga nanonood sa kanya itong sinipa. Na humihingi ng tawad sa Diyos, bit ang krus, pero wala sa isipan, wala sa puso yung kinakailangan para maibigay ng Diyos ang kapatawaran. Malamang may mga ilan na nahirapan sa pagpunta dito kasi medyo maaga ng konti. Mga 5:30 halos, konti pa lang tayo. Natutuwa ako pag harap ko dito, abay halos puno na pala tayo, no? Pero ano nga bang dahilan bakit madaling araw yung ating worship service, no? Sa Catholic, meron silang practice yung salubong. Hindi yun yung ginagawa natin, ano? Hindi salubong. Pero may basihan ang ating ginagawa na maagang worship service, maagang pagsamba sa Diyos na wala na sa kanyang libingan dahil siya ay nabuhay ng muli. At ang kwento ay makikita natin sa Mateo 28. No? At nais ko lang na makita natin na ang ginagawa natin ay may basihan. Madaling araw, nang nagpunta si Maria Magdalena at isa pang Maria, pero hindi ito si Maria na anak na ina ni Jesus. Ang sabi dito, makaraan ng araw ng pamahinga, sa pagbubukang liwayway, yan, madaling araw yan, no? Sa pagbubukang liwayway ng unang araw ng Sanlinggo, lumakad si Maria Magdalena at ang isa pang Maria upang tingnan ang libingan ni Jesus. Biglang lumindol ng malakas. Bumaba mula sa langit ang isang anghel ng Panginoon, iginulong ang batong nakatakip sa libingan at umupo sa ibabaw niyon. Ang kanyang mukha ay nakakasilaw na parang kidlat at puting-puti ang kanyang damit. Kaya nakaputi din po ako. Nanginig sa takot ang mga bantay nang makita ang anghel at sila'y nabuwal na parang mga patay. Ngunit sinabi ng anghel sa mga babae, huwag kayong matakot. Alam kong hinahanap ninyo si Jesus na ipinako sa krus. Wala na siya rito sapagkat siya'y muling nabuhay gaya ng kanyang sinabi. Halikayo't tingnan ninyo ang pinaglibingan sa kanya. Pumasok sila at wala na nga doon ang katawan ni Jesus. Maligayang
araw ng pagkabuhay. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat sa iyo sa mga pinagdaanan mo para sa amin. Binigay mo ang sarili mo, nabuhay ka bilang tao, nagpapako sa krus, napahiwalay sa Diyos Ama ng panandalian. Pero maraming salamat, Diyos Ama, dahil sa iyong kapangyarihan ay nabuhay muli ang Panginoong Hesukristo. Kaya kami ay nananambahan ngayon na punong-puno ng pag-asa. Salamat sa iyo, Panginoon. At tulungan mo kami na makita ngayong araw na ito ang kahalagahan para sa amin ng muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Be with us, Lord, in Jesus' name. Amen. Titingnan po natin yung halaga ng muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo para sa atin. 4 na bagay ang ating titingnan mula sa iba't ibang verses. Iba yung first time ko na topical, sana'y hindi masyado mahaba, no? Kung hindi, mananalangin na kayo sa inyong upuan na sana'y matapos na ako, no? Yun naman po, pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo, 4 na bagay. Una, no, yung titingnan natin, ano ang mga pinatunayan nito para sa atin? Una, kung sino siya. Sino nga ba si Jesus? Pangalawa, na tinanggap ng Diyos Ama ang pag-aalay niya sa kanyang sarili sa krus. Ikatlo, na pinatunayan nito ang kapangyarihang makapagbabago sa atin na kanyang mga tagasunod. At ika-4, ay pinatunayan nito ang kasiguruhan ng ating patutunguhan sa kabilang buhay. No? Tingnan natin ang una na punto. Pinatunayan ng muling pagkabuhay ni Jesus kung sino siya. Sa aklat ng Mark, doon lang mismo, ay meron ng 3 beses na itinala ang pagpapahayag ni Jesus na siya ay mamamatay, ngunit sa 3 araw ay muli siyang mabubuhay. Tingnan lang po natin dito yung Mark 8:31. Ito po yung sabi, at si Jesus ang nagsasalita dito, ang anak ng tao ay dapat magdanas ng matinding hirap. Siya'y itatakwil ng mga pinuno ng bayan, ng mga punong pari at ng mga tagapagturo ng kautusan. Siya'y ipapapatay, ngunit muling mabubuhay sa 3 araw. Kung si Jesus ay hindi muling nabuhay, ano po kaya yung masasabi natin sa Kanya? Tungkol sa Kanyang claim. At yung dito, yung specific na tiningnan natin ay yung claim niya na siya'y papatayin, pero sa 3 araw siya'y mabubuhay. Ano ang masasabi natin sa kanyang claims? Sa kanyang sarili kung hindi siya nabuhay? Sasabihin natin, fake news. No? Hindi totoo. No? Pero siya'y nabuhay. Kadugtong dito bale, yung kanyang pagiging guro, yung kanyang pagiging propeta. Marami siyang sinabi. Claims tungkol sa kanyang sarili, tungkol sa Diyos Ama, tungkol sa kung paano tayo dapat mabuhay. Ano ang masasabi natin tungkol sa kanya bilang isang propeta, bilang isang guro, kung hindi naman siya muling nabuhay? Ganun ulit, ituturing natin siya na fake o huwad na guro o propeta. Pero ang kagandahan, mga kapatid, di ba? Natupad yung kanyang sinabi. Namatay siya the way na i-describe sa Isaiah. At yung mismong sinabi din ni Jesus tungkol sa kanya, at muli nga siyang nabuhay. Ano ang halaga nito sa atin? No? May mga pahayag pa si Jesus tungkol sa kanyang sarili. Tingnan natin ang ilan lamang. No? Sa John 10:30, ang sabi niya, ako at ang Ama ay iisa. Sa John 8:58, ang sabi niya, pakatandaan ninyo, bago pa ipinanganak si Abraham,
ako ay ako na. In essence, dito bale, sinasabi ni Jesus, ako ay Diyos. Claim ni Jesus na siya ay Diyos. Sa Luke 24:44, ang sabi ni Jesus, ito ang tinutukoy ko nang sabihin ko sa inyo noong kasakasama pa ninyo ako, dapat matupad ang lahat ng nasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises at sa aklat ng mga propeta at sa aklat ng mga awit. Referring to the Old Testament writings, sabi ni Jesus, ang lahat yon ay matutupad, no? Tungkol sa akin. Sinasabi ni Jesus dito na yung salita ng Diyos ay dapat nating pagkatiwalaan. Pahayag ni Jesus tungkol sa kanyang sarili, John 4:25, nalalaman ko pong darating ang Mesiyas, sabi ng isang babae. Ito yung Samaritana, yung kausap ni Jesus dito. Ang tinatawag na Kristo, pagdating niya, siya ay magpapahayag sa amin ng lahat ng bagay. Si Jesus ang nagsalita dito, sumagot, ako nakausap mo ngayon ang iyong tinutukoy. Sinabi ni Jesus dito, ako ang Mesiyas. Ako ang hinihintay mo. Ako ang hinihintay ninyo. John 6:51, ako ang tinapay na nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sino mang kumain ng tinapay na ito at ang tinapay ay aking katawan na ibibigay ko upang mabuhay ang sangkatauhan. Ito yung pahayag ni Jesus tungkol sa kanyang sarili, na ibibigay niya ang kanyang katawan para sa makapanumbalik ang tao sa Diyos Ama. Ano ang mangyayari sa lahat ng claims ni Jesus na yon kung hindi siya muling nabuhay? Pero si Jesus ay nabuhay. Kaya napatunayan niya nung muling pagkabuhay niya na siya ay Diyos, na siya ay Mesiyas, na ang salita ng Diyos ay dapat na mapagkatiwalaan at ang salita ng Diyos ay tungkol sa Kanya. At siya ang daan patungo sa Diyos Ama. Idadagdag pa natin, no? Dahil sa lahat ng yon, natotoo ang lahat ng sinabi ni Jesus tungkol sa Kanya. Sinasabi noon bale na dapat natin siyang mapagkatiwalaan o pagkatiwalaan at dapat natin siyang asahan. Mapagkakatiwalaan natin siya, maaasahan natin siya. Tanong sa atin, kung si Jesus ay mapagkakatiwalaan at maaasahan, ano yung dapat nating tugon sa kanyang mga imbitasyon sa atin? Come unto me, those who are weak and weary, and I will give you rest. At yung kanyang mga utos, be holy because I am holy. Kung si Jesus ay mapagkakatiwalaan, ano ang dapat na tugon natin sa kanyang mga imbitasyon sa atin at sa kanyang mga utos? Pinatunayan ang muling pagkabuhay ni Jesus na tinanggap ng Diyos Ama ang pag-aalay niya sa kanyang sarili sa krus. Ito po sa Lucas 22, inihayag ni Jesus ang kanyang pag-aalay ng kanyang sarili para sa atin. Luke 22, ito po yung sa Last Supper. No? Dumampot din siya ng tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos ay kanyang pinaghati-hati iyon at binigay sa kanila. Sabi niya, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Verse 20, gayon din naman dinampot niya ang kopa pagkatapos maghapunan at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Ang aking dugo ay mabubuhos alang-alang sa inyo. Dinidescribe ni Jesus, sinasabi ni Jesus ang tungkol sa kanyang sarili
yung kanyang gagawin na pag-aalay para sa kanyang sarili, para sa kaligtasan ng tao. Tinanggap ng Diyos Ama yung alay na yon. Ang sabi sa Hebrews 9, "Then Christ went once for all into the most holy place and freed us from sin forever. He did this by offering His own blood instead of the blood of goats and bulls." Minsanan lamang ang pag-aalay ni Jesus, tinanggap yon ng Diyos Ama. At yung kanyang pag-aalay na yon ay kabayaran para sa mga kasalanan ng tao. Lahat ng tao, sa lahat ng lugar, sa lahat ng panahon. Kung tinanggap na ng Diyos Ama yung sakripisyo ni Jesus para sa kabayaran ng ating mga kasalanan, ano ang halaga nito sa atin? Sinasabi nito, may nagsakripisyo na para sa atin. So, hindi kailangan na i-flagellate ang sarili para makuha ang kapatawaran ng Diyos. Hindi kailangan na maglakad ka sa kalye, buhat ang krus. No? Pero may mga iba pa rin tayong ginagawa. No? Sabi ni Jesus, "Ako ang daan ng katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko." May mga ginagawa pa rin ba tayo na panghihikayat sa Diyos upang patawarin niya ang ating mga kasalanan? Hindi na natin sinasaktan ang sarili natin. No? Pero paano yung trading natin sa Diyos? Nakikitrade pa ba tayo? So sabihin natin, sige, gawin ko ito, pero Panginoon, gawin mo naman ito sa akin. Natandaan po ninyo yung kwento tungkol kay Haring Saul, pinangaral ni Rico mga 3 Sundays ago, tama ba? 3 Sundays ago, no? Na ang utos sa kanya, patayin ang lahat ng Amalekites, pati lahat ng hayop, patayin. Pero anong ginawa? Si Agag, yung hari, hindi niya pinatay. Yung the best of the herd, of the sheep and cows, hindi nila pinatay. Kinuha nila at ang sabi, iaalay sa Diyos. Yun yung excuse nila. Pero very clear ang instruction na patayin lahat. At ang sabi ni Agag, ito yung sacrifice. He even took the role of being the priest. Siya mismo yung nag-alay. Pinaalala sa kanya ni Samuel dito sa 1 Samuel 15:22. Akala mo ba'y higit na magugustuhan ni Yahweh ang handog at hain kaysa ang pagsunod sa Kanya? Mas mabuti ang pagsunod kay Yahweh kaysa paghahandog, at ang pakikinig ay higit sa haing taba ng tupa. Sa atin din, ang nais ng Diyos sa atin ay yung pagsunod sa Kanya. Obedience is what God desires from us. Yung pong kwento nung Samaritana sa balon, bahagi nung kanilang pag-uusap ni Jesus, nakita na natin kanina. Tingnan pa natin ang ilan dito sa verse 25 ng John 11. Sabi ni Jesus doon sa Samaritana, "Ako ang nagbibigay buhay at muling pagkabuhay. Ang sino mang sumasampalataya sa akin, kahit mamatay, ay muling mabubuhay. At sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay kailanman." Ang sabi ni Jesus doon sa Samaritana, naniniwala ka ba sa sinabi ko? Naniniwala ka ba sa sinabi ko? Ang kaligtasan sa pamamagitan ni Jesus ay nagsisimula sa paniniwala. Pero hindi nagtatapos doon. May mga nagsasabi na sila ay naniniwala, ngunit wala naman silang pagsunod.
medyo ano po yon, delikado, no? Yung pagsasabing naniniwala kay Jesus ay pwedeng maka-create ng false security or false assurance of salvation. Naniniwala naman ako kay Jesus, Pero ang paniniwalang walang pagtitiwala ay walang silbing paniniwala. Pinaparaphrase ko ang mga salita ni James, no, ni Santiago. Kung naniniwala tayo kay Jesus at tinatanggap natin siya bilang tagapagligtas at Panginoon, dapat ay magbunga ito ng ating pagtalikod sa kasalanan at magdala sa atin ng pagnanasang pagkakaroon ng pamumuhay na ayon sa salita ng Diyos. Kailan lang may kausap kami ni Oxy tungkol sa pamilya, tungkol sa role ng ama. Sa pamilya, ang ama ay mahalaga. At sa pamilyang mananampalataya, ang ama ay ang pinakapari, no, ng pamilya. Pinaalala namin yon sa kapatid na mananampalataya. Mga kapatid, no, madami ditong ama. Paalala, tayo ay modelo ng ating mga anak. Ipamuhay natin yung ating pagsabing tayo ay isang mananampalataya. Pero mga anak, lahat tayo ay anak, no? Lagyan natin ang pangunawa sa ating puso. Tulungan natin ang isa't isa. Tulungan natin ang ating ama na makapamuhay ayon sa salita ng Diyos. Magtulungan tayo dahil yung role ng yun ang role ng bawat isa, isang mananampalataya, ang tulungan ang kapwa mananampalataya. Ang taong tunay na tagasunod ni Jesus ay ipinamumuhay ang salita ng Diyos. Pero mahirap po itong gawin. Pero dahil sa muling pagkabuhay ni Jesus, ay nabigyan tayo ng kakayanang mamuhay ayon sa salita ng Diyos. Pinatunayan ng muling pagkabuhay ni Jesus ang kapangyarihang makapagbabago sa kanyang mga tagasunod. Ito po ang sabi sa Roma 6:4, sa makatuwid tayo'y namatay na, at nalibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo. Nung tinanggap natin ang Panginoong Jesucristo at sinimbolo ng baptism natin, yung paglubog sa atin sa tubig, na kino-consider na natin na patay na yung ating lumang pagkatao at yung pagbangon sa atin mula sa tubig, no? Sinisimbolize na meron ng bagong tao. Ang sabi dito, kung paanong binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkakaroon ng panibagong buhay. So ang muling pagkabuhay ni Jesus ay dahil sa kapangyarihan ng Diyos Ama. At yun ding kapangyarihan na yon ang siya ring at work within us upang mabago ang buhay natin. Binigyan ng Diyos, binigyan tayo ng Diyos ng resources upang maganap ang pagbabago ng buhay ng isang tagasunod ni Jesus. Ang unang-unang nagawa ay yung pagpapalaya sa atin mula sa tanikala ng kasalanan. Tanikala, yung chain, yung aso, nilalagyan natin ng chain dahil ayaw natin na makakagat. No? Yun yung main reason, di ba? Yung iba naka-chain o kaya nakakulong dahil siguro ayaw na magkalat doon sa garden o sa bahay. They're very limited. Gusto man niyang lumabas,
para jumingel, para pumupo, hindi siya makalabas kasi siya ay nakakulong o kaya ay nakatanikala. Kung nakatanikala, kung saan ka pupupo, doon na yon. So namumuhay ka na kasama mo yung pupo mo, kasama mo ang ihi mo at lahat-lahat. Wala kang kakayanan na lumayo doon sa mga yon dahil ikaw ay nakatanikala. Pero ang ginawa ng Panginoong Hesukristo, ng Diyos Ama sa pamamagitan ni Hesukristo, tinanggal, pinutol ang tanikala, binuksan ang kulungan para tayo ay makalaya. Ito ang sabi sa Romans 6:7. Alam natin na ang dati nating pagkatao ay naipako na sa krus kasama niya upang mamatay ang ating makasalanang pagkatao. Wala na, namatay na yung kasalanang pagkatao. At nang hindi na tayo maalipin pa ng kasalanan. Hindi na tayo alipin ng kasalanan. Ito yung sinasabi dito. Sapagkat ang namatay na ay pinalaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Hindi na natin kailangan na manatili doon sa lugar na mabaho dahil sa ating mga sariling kasalanan. Imagine niyo ang aso ang ginamit ko. Pero nandun lang siya, hindi siya makaalis. In the filthiness of where he is. But God in His goodness allowed us to be free and to be away from that sin. Meron na, pinalaya na tayo. Hindi na natin kailangang mamuhay pang muli at manatili doon sa lugar na yun. Ibinigay din ng Diyos Ama ang kanyang salita. At ang salita na ito ang siyang magiging gabay natin sa ating buhay. Mas makikilala natin kung sino si Jesus, mas makikilala natin kung sino ang Diyos Ama at kung ano ang nais niya para sa atin. Madalas masabi na ang salita ng Diyos ay inihahalin tulad sa user's manual. Na nandun yung, kung bibili ka ng gamit, nandun yung instructions para magamit mo ng tama yung gamit na binili mo, matagal, mapakinabangan mo ng husto yung binili mo. Pero ang salita ng Diyos ay higit doon. Sa John 8:31-32, sinabi naman ni Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa Kanya, kung tinutupad ninyo ang aking aral, kayo nga'y tunay na mga alagad ko. Makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. The truth will set you free. Ito ay tungkol sa Kanya. Tungkol sa Kanyang sarili na Siya yung katotohanan na magpapalaya sa atin. Si Jesus ang ating halimbawa sa ating pamumuhay. Si Jesus ay nagkatawang tao precisely para tayo makita natin na ang tao pala ay pwedeng makapamuhay katulad ni Jesus. Ibinigay sa atin ng banal na Espiritu. Sabi sa Romans 8:11, kung nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos na siyang muling bumuhay kay Jesucristo, siya ang muling bubuhay sa inyong mga katawang mamamatay sa pamamagitan din ng kanyang Espiritong nananahan sa inyo. Sabi sa Biblia na ang isang mananampalataya ay pinananahanan ng banal na Espiritu. At ito ay selyo, seal of ownership ng Diyos sa atin. Pero ang banal na Espiritu madaming ginagawa para sa atin. Tulong sa pamumuhay upang mabago ang ating buhay. Tinuturo niya ang salita ng Diyos sa atin. Binibigyan niya tayo ng pangunawa. Nakalimutan natin, pinapaalala sa atin. At sa mga nangunguna sa mga Bible studies, na-experience ko to kapag nagli-lead ng Bible study. Mga bagay na nakalimutan ko, pero pag habang nagba-Bible study, maaalala ko siya.
Ang banal na Espiritu ay tinutulungan tayo sa panahon na hindi natin alam kung paano manalangin, kung ano ang dapat ipanalangin. Pero ang sabi sa Romans 8:1-6, ang banal na Espiritu mismo ang mananalangin para sa atin. The Holy Spirit convicts us of our sins. No? Siya yung nagsasabi sa atin, mali yan, huwag mong gawin, at dapat natin itong pakinggan. At sa aklat, yung kwento ni Philip sa Acts, makikita natin dito yung halimbawa ng gawain ng banal na Espiritu na ng pag-guide kay Philip kung ano yung mga gagawin niya nung nandun na siya, malapit siya dun sa karwahe ng eunuch. Para eventually, dinala siya ng Diyos doon upang maunawaan ng eunuch ang salita ng Diyos. Pinabasa niya yung Isaiah, hindi niya maintindihan. Pero ginaid, no, dinala ng banal na Espiritu si Philip doon sa eunuch. Pinalapit, pina-explain ang salita ng Diyos. At ang naging bunga nun ay nagpabaptize yung eunuch. Ang muling pagkabuhay ay nagbibigay ng kasiguruhan sa patutunguhan sa kabilang buhay ng mga tagasunod ni Jesus. Ito na po yung muling punto. Sabi po sa 1 Corinthians 15:20, ngunit ngayong si Kristo'y muling binuhay, ito'y katibayan na muling bubuhayin ang mga patay. Para sa atin, palagi ko walang problema yung concept ng pagkakaroon ng kabilang buhay. Pero maski dito sa Pilipinas, may ilang sectors ng ating bansa na hindi naniniwala sa muling pagkabuhay. Pero ang Biblia, kung mabasahin natin, punong-puno siya ng pagsasabi na mayroong muling pagkabuhay. May kabilang buhay. No? Sa Biblia, sinasabi na sa kabilang buhay, may pwedeng dalawang puntahan. No? Dalawa lang yung pwedeng puntahan. Yung isa sa impyerno at yung isa ay sa langit. Walang purgatorio. Either you go to heaven or you go to hell. Dito po sa Romans 6:23 ang sabi, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. May dalawang uri, no, ng buhay dito na sinasabi. Yung una, sabi, sapagkat kamatayan. Yung word na kamatayan dito sa unang bahagi na ito, ang ibig sabihin nito ay yung panghabang panahon na pagiging hiwalay ng tao sa Diyos Ama. Panghabang panahon. Kasi sa buhay natin sa ngayon, ang description ng Biblia sa mga taong hindi sumusunod sa Diyos ay hiwalay sila sa Diyos. Namumuhay, hiwalay sa Diyos. At sa kabilang buhay, ang sinasabi, kung namuhay ka sa buhay na ito na hiwalay sa Diyos, ay forever sa kabilang buhay, ganun ka na. Ikaw ay magiging hiwalay sa Diyos. Pero hindi natapos yung talata doon, di ba? May sinasabi dito na buhay na walang hanggan. Buhay na walang hanggan, referring to yung panghabang panahong pakikipagsama sa Diyos Ama. Sa buhay natin sa ngayon, pwede na makasama natin ang Diyos Ama. Yun ay sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Pero sa pagtanggap natin sa Panginoong Hesukristo bilang tagapagligtas at Panginoon, sa kabilang buhay, sinasabi ng talatang ito, sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ay makakasama natin ang Diyos Ama. Yung pong mga tagasunod ni Jesus tayo,
nakapagkasundo na sa Diyos Ama sa pamamagitan ni Jesus. Bakit nakipagkasundo? Ano ba yung sitwasyon natin dati? Sabi sa Biblia, ang mga hindi sumusunod sa Kanya ay mga kaaway ng Diyos. Mabigat yung salita, no? Enemies. God looks at those who do not obey His words as His enemies. Kaaway. Kaya yung magkaaway sa pamamagitan ni Jesus ay nagkaroon ng pagkakasundo. Nung tanggapin natin si Jesus bilang ating Panginoon, bilang ating tagapagligtas, tama ba yung Tagalog ko? Nakipagkasunduan, na nagkaroon ng pagkakasundo. O, alam nyo na yung ibig kong sabihin, di ba? So, nagkaroon ng kasunduan na. No? Sealed. No? Nakasunduan sa pamamagitan ni Jesus. At yung kasunduan na yon sa kabilang buhay, yun na yung ating ticket papunta sa tahanan ng Diyos Ama. May description sa atin na when we receive Christ, we are no longer citizens of this world. We become citizens of heaven. But to get there, no? Yun. Isa yon sa mga ginawa ni Jesus. Sinecure niya yung ticket natin para doon. Ang mga hindi naging tagasunod ni Jesus sa kabilang buhay, pananagutan yung naging pamumuhay nila na hiwalay sa Diyos. Forever, nandun sila sa impyerno. Mainit ng mga nakaraang araw. No? Imagine ninyo, paano kaya? Yung heat index, 42 degrees centigrade. Gaano kainit yon? Nagpapawisan tayo, konting lakad mo, pawis ka na. Sasabihin mo, ang init naman, tatapat ka sa electric fan, maski na yung buga ng electric fan, mainit. Paano pa kaya kung nandun tayo sa apo yan? Kasi ganun ang description, di ba, sa impyerno. At magandang bahagi ng ating ibinabahagi sa iba ay yung katotohanan na merong impyerno. Sa muling pagkabuhay ni Jesus, na-secure yung ating ticket patungo sa langit. Ang muling pagkabuhay ni Jesus ay nagpatunay na si Jesus ay Diyos ng mapagkakatiwalaan. Ito ay nagpatunay na tinanggap ng Diyos Ama ang pag-alay ni Jesus sa kanyang sarili sa krus. Ang muling pagkabuhay ay nagpatunay sa kapangyarihang makapagbabago sa ating buhay. Ang muling pagkabuhay ni Jesus ay nagpatunay sa pagpunta sa bahay ng Diyos Ama ng kanyang mga tagasunod. Nais ko pong magtapos gamit ang mga talatang ito. Sabi po sa Ephesians 1:18-20, naway liwanagin ng Diyos ang inyong isip upang malaman ninyo kung ano ang inyong inaasahan sa kanyang pagkatawag sa inyo. Kung ano ang inyong inaasahan sa kanyang pagkatawag sa inyo, the hope that we have in this life because we responded to the call of Christ. The hope that even in this life, we can have a life that is after Christ, that in the next life, we will be with the Father. At sabi dito, kung gaano kasagana ang pagpapalang inilaan niya para sa kanyang
mga banal. At yung mga pagpapala na yon, ngayon pa lang sa buhay na ito, ay mararanasan na natin. At ang mga pagpapalang yon sa kabilang buhay, ay mararanasan natin. At kung ano ang di masukat na kapangyarihang kaloob niya sa atin na mga nananalig sa Kanya, ang kapangyarihang ding iyon, ang muling bumuhay kay Kristo at nagupo sa Kanya sa kanan ng Diyos sa kalangitan. Kung sinasabi natin sa sarili natin, hindi na ako mababago, ganito na ako, we are denying God's power in our lives. Nabuhay ang Panginoong Jesucristo dahil sa kapangyarihan ng Diyos Ama. At ang kapangyarihan yon ang siya ding at work within us. Kahit na gaano kahirap para sa atin, yung kailangang pagbabago na gawin natin sa sarili natin, hawakan natin ang salita ng Diyos, na ang kapangyarihan mismo ng Diyos Ama na nagbuhay kay Kristo, ang siya ding magpapabago sa atin. Nalangin po tayo. Diyos Ama, maraming salamat sa iyong biyaya sa amin sa pamamagitan ng pagbuhay mong muli sa Panginoong Jesucristo. Panginoong Jesucristo, salamat sa iyo sa lahat ng pinagdaanan mo para sa amin, sa pag-aalay ng buhay mo para sa kaligtasan namin, para kami makapanumbalik sa Diyos Ama at ituring niya bilang mga anak niya, bilang mga tagapagmana niya, at maging kapatid mo, maging kaibigan mo, at sa darating na panahon ay magiging co-ruler mo. Salamat sa iyong biyaya. Pahintulutan mo nga, Panginoon, na makita sa buhay namin ang kapangyarihan mo. Tulungan mo kami na lumakad ayon sa salita mo. In Jesus' name, Amen. Maraming salamat po sa Panginoon sa mensahe na ating narinig. Salamat po dito doon sa illustration ng aso na tumatak po siya sa akin kasi sa Facebook, madalas po ako manonood ng mga abandoned na animals. Tapos merong yung transformation na ginagawa sa kanila ng mga taong nag-show ng care. Ganda. And emotional po ako kasi feeling ko ganoon din tayo sa Panginoon. Pwede namang inabandon na lang niya tayo. Pwede namang mamatay na lang tayo sa kasalanan natin. Pero hindi. Pinili niya tayo pupupin. Pinili niya tayo paliguan. Pinili niya tayo gamutin. Kasi ganoon niya tayo kamahal. At ngayon po bilang tugon sa ating mensahe na pakinggan, yan. Isang kanta na nagpapahayag ng pananabik na finally darating din yung day na makakasama natin ang ating Panginoon. So, ilanyan ko po kayo na tumayo. Sige po. At sumabay po sa ating pag-awit kahit po na bago po ito sa ating paningin. Dali lang po. I believe in
at sa kanyang pagkabuhay, nagbibigay sa amin ng hope sa bawat araw na aming patuloy na pinangahawakan. Natas po namin muli ang inyong pangalan. Amen. Sige po, makaupo po tayo. Palakpakan po natin natin. Panginoon. Nakangayag po tayo makaupo. Sa dako po ito na ating panambahan, ating pong ibibigay ang ating mga tithes and offerings. Kaya tinatawagan ko po si Mark tsaka po si Sheila para po kuhanin ang ating tithes and offerings. Salamat, Panginoon, sa mga ikapuna ito. Salamat po sa mga trabaho at gawain na mula sa inyo na ginagamit nyo upang magdaluyan ng pagpapala sa aming pamilya, komunidad, at maging sa aming simbahan. Continue to bless us, O Lord, so that we may continue to be a blessing to others. And teach us to be faithful and thankful with whatever resources you entrust with us. Salamat po muli, Panginoon. In Jesus' name we pray. Para naman po sa ating mga announcements, natawag ko po si Joan. Magandang umaga po sa ating lahat. Maligayang Pasko po ng pagkabuhay. Meron lang tayong ilang paalala. Tulad po ngayon, pagkatapos po ng ating panambahan, meron po tayong munting salo-salo para po sa ating breakfast. At pwede po tayong, pagkatapos po tayong magkamayan, nandito po ang ating pagkain mamaya at pwede po tayong mag-fellowship habang tayo ay kumakain ng almusal. At pagkatapos po nun, para po sa lahat ng disciplers, pati po mga small group leaders, ay inaanyayahan po namin kayo na sumali sa ating Community of Disciple Makers na meet-up. At ang topic po natin ay Handling Challenging Personalities. Ito po ay gaganapin pagkatapos po ng ating fellowship at 8:30 to 10 o'clock a.m. dito po sa Worship Hall ng Doña Carmen. Para po sa mga announcements for Doña Carmen, this coming April 23, Wednesday po at 7 o'clock p.m. ang ating prayer meeting in person po at ang ating facilitator ay si Ate Felicita Macasal. Sa darating po na Sunday, balik po tayo sa 9:30 a.m. na schedule natin. At ang ating worship leader po ay si Ate Sasu Dayag. At ang preacher po natin ay si Kuya Lem Castro sa Matthew 13:24-30, The Parable of the Weeds. Paalala po na every first and third Sunday of the month, ginaganap ang Kids Sunday School dito po sa Doña Carmen. At ito po ay nakaschedule ng 8:15 a.m. So bago po ito ng panambahan. Ngayon naman po ay dadako tayo sa batasan announcements. Next week rin po ay 9:30 a.m. na pong muli ang worship service sa batasan. Ang ating worship leader ay si Tito Jun Viray at ang ating preacher po ay si Pastor Joel Doble. Para po sa mga youth, every first Sunday of the month pa rin, ang Youth Sunday Pamor at 1 o'clock p.m. At ang Kids Sunday School naman po ay ginaganap every second and third Sunday of the month at 1 o'clock p.m. naman po pagkatapos ng worship service. So paalala lang po sa mga activities na ito para ito ay matala natin sa ating mga kalendaryo. So darating po na April 27, para po sa lahat ng youth, ay inaanyayahan po namin kayo na sumama sa amin sa aming youth hangout. Dito po ito gaganapin sa Doña Carmen. So sa lahat po ng mga gustong sumali sa activity na to, especially kung kayo ay manggagaling sa batasan, ay makipag-coordinate lang po kay Kuya Rico. Ang topic po natin ay prayer at sana po ay makasama namin kayo sa darating na linggong iyon.
Patuloy po natin ina-announce ang ilang mga reminders and activities from APCO, tulad po ng ating piso kada araw para sa ating Pastor's Wellness Fund. So dati po meron tayong alkansya na nilalagay sa likod ng ating worship hall dito po sa Doña Carmen pati sa Batasan. Ito po ay kinolekt na ng APCO, pero babalik po ito sa atin at pwede pa rin natin itong punuan. At kung meron po tayong mga dala ngayon na offering para dito, pwede po natin yung i-keep. At next Sunday, hopefully, ay pwede na po natin ito ulit madonate dito sa ating alkansya. Patuloy po natin pinapaalala na sa darating na May 3, 2025, ang ating ABCO Community Day from 8 o'clock a.m. to 6 o'clock p.m. sa Marikina Sports Center. At may mga ilan po tayong activities and sports na pwedeng pagsalihan tulad ng basketball, volleyball, badminton, table tennis, Scrabble, and Bible quiz. At pwede po tayong lumapit kay Kuya MJ pag po tayo po ay interesado na lumakop sa mga ito. Para po sa lahat ng a-attend ng community day na ito, ang color po ng Lord of Life ay pink. At kung maaari po ay hot pink ang isuot po natin dahil very, very bright pink po ang nakuha nating kulay sa araw na yun. Meron din po tayong inahandang t-shirts and I think tapos na ang pag-pre-order para dito. So kung hindi po tayo naka-order ng Lord of Life shirt, ay pwede po tayo magsuot na lang ng pink at dumalo po sa ating activity sa araw na yun. At paalala lang pong muli, ang ating family day po ay hindi nagaganapin sa May 11, kundi ito po ay na-move to May 18, 2025. So sana po ay makasama natin tayong lahat this coming family day. Meron din pong ilang magse-celebrate ng kanilang birthdays this week. So darating pong April 23, birthday po ni Ate Nympha Permida. Nandito po ba? Nympha, parang wala siya ngayon. Ayun, sa likod pa, Ate Nympha. At sa April 26 po ay birthday naman ni Kuya Joey Tomanon, pati rin ni Andrea. Ayun po. Sige, awitan natin sila ng Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday po sa inyo. Meron din po tayong ilang mga bisita ngayong umagang ito. Kasama po natin sina Tito Benny at saka si Tita Ronnie na kasama po ngayon nila Tito Rap at Tita Francis. Kapatid po ni Tito. Welcome po sa Lord of Life. Meron po ba tayong first timer sa Lord of Life, whether just sa Doña Carmen or sa Batasan? Wala naman po yata. Pero mamaya po tayo ay magkamayan bago po tayo mag-fellowship. Pasalamatan natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesus dahil sa laki ng habag niya sa atin. Tayo'y binigyan niya ng isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo. Ito ang nagbibigay sa atin ng isang buhay na pag-asa. Tayo pong lahat dito ngayon, tungkapin natin ang paspas ng Panginoon. Ang Diyos ng kapayapaan ang siyang muling bumuhay sa ating Panginoon Jesus, na naging dakilang pastol ng mga tupa dahil sa kanyang dugo, na nagpatibay sa walang hanggang tipan. Naway ipagkaloob niya sa inyo ang lahat ng kailangan ninyo upang maisagawa ang kanyang kalooban. At sa pamamagitan ni Jesucristo ay gawin niya sa atin ang nakalulugod sa Kanya. Papurihan nawa si Kristo magpakailanman. Amen and amen. Manatili po nakatayo para sa paglingan. Para po sa ating huling awit, once again, let us lift the name of our Lord on high.